Natanggap ng Pilipinas ang 6 sa pinaka-advanced na future offshore patrol vessels mula sa South Korea. Sa malawak na kalawakan ng Karagatang Pasipiko, kung saan ang abot tanaw ay sumasalubong sa kalangitan sa walang katapusang yakap, matatagpuan ang kapuluan ng Pilipinas. Isang bansang hinabi na may tapestry ng mahigit 7,000 isla, bawat isa ay may sariling kwento, kultura, at mga lihim. Ngunit sa gitna ng kagandahan ng mga baybayin nito, at ang kasaganaan ng mga tubig nito, may mga hamon at banta na nangangailangan ng pagbabantay at proteksyon. Ang hukbong dagat ng Pilipinas ay tumayo bilang tagapag-alaga ng mga azur na tubig na ito, isang baluarte ng lakas at katatagan sa gitna ng mga alon. Ang kanilang tungkulin ay hindi lamang pangalagaan ang pisikal na mga hangganan ng bansa, kundi tiyakin ang kaligtasan at kaunlaran ng mga mamamayan nito. At sa marangal na pagtubis na ito, hinangad nilang pahusayin ang kanilang mga kakayahan, upang yakapin ang hinaharap gamit ang mga sasakyang dagat na maaaring tumawid sa mga dagat ng may parehong kapangyarihan at katumpakan. Umalingaw-ngaw ang mga balita sa mga isla, na pumukaw ng pagmamalaki at pag-asa sa hanay ng hukbong dagat at ng mga tao. Ang Hyundai Heavy Industries, na kilala sa kanilang craftsmanship at innovation, ay inatasan na bumuo ng 6 na HDP-2,200 future offshore patrol vessels para sa Philippine Navy. Ito ay isang testamento sa pangako ng bansa, na patatagin ang mga depensang pandagat nito, at itaguyod ang soberanya nito. Kabilang sa mga opisyal ng hukbong dagat na inatasang mga siwa sa transisyon ay si Commander Miguel Santos. Sa karerang pinalamut yan ng mga parangal at mga karanasang nakaukit ng mga kwento sa kanyang kaluluwa, isinama ni Commander Santos ang diwa ng dedikasyon at kagitingan. Habang siya ay nakatayo sa kubyerta ng kanyang kasalukuyang sasakyang dagat, ang hangin na bumubulong ng mga kwento ng malalayong dalampasigan, naisip niya ang pangakong hawak ng mga bagong patrol vessel para sa kanyang minamahal na bansa. Lumipas ang mga buwan, minarkahan ng masusing pagpaplano, mga milestone sa pagtatayo, at sabik na pag-asa. Sa wakas, dumating ang araw na ang una sa HTP-2,200 na sasakyang pandagat ay dumampi sa karagatan ng Pilipinas. Pinangalan ng DURP Bagong Katipunan, tumayo ito bilang isang tanglaw ng modernidad at lakas, isang simbolo ng kapasiyahan ng bansa na protektahan ang mga interes nito sa dagat. Nakatayo si Commander Santos sa pantalan, ang kanyang tingin ay nakatutok sa makinis na silweta ng sasakyang pandagat habang maganda itong dumausdo sa daungan. Ang araw ay nagbigay ng ginintuang sinag nito sa katawan ng barko, na nagbibigay liwanag sa watawat ng Pilipinas na buong pagmamalaki sa simoy ng hangin. Ang pagmamalaki ay bumalot sa loob niya nang maisip niya ang mga posibilidad na naghihintay, ang mga misyon na kanilang gagawin, at ang mga buhay na kanilang ingatan. Ang seremonya ng komisyon ay isang mahalagang okasyon, na dinaluhan ng mga dignitaryo, tauhan ng hukbong dagat, at mga mamamayan. Habang nakatayo si Commander Santos sa harap ng sasakyang dagat, nakapatong ang kanyang kamay sa matibay na frame nito, naramdaman niya ang koneksyon, na higit sa bakal at makinarya. Ito ay isang sisidlan na puno ng layunin, isang sentinel ng mga dagat na mananatiling matatag sa harap ng kahirapan. Sa bawat kasunod na sasakyang dagat na sumali sa fleet, lumawak ang mga kakayahan ng hukbong dagat ng Pilipinas, na pinalakas ang kakayahang magpatrolya at protektahan ang malawak na maritime domain. Mula sa mataong tubig ng Manila Bay hanggang sa liblib na bahagi ng Dagat Sulu, ang HTP-2,200 na sasakyang pandagat ay nanatiling mapagmatsyag. Ang kanilang presensya ay isang katiyakan sa mga tumawid sa mga katubigang ito. Ngunit sa gitna ng katahimikan ng kanilang mga pagpapatrolya, ang mga karagatan ay nagtataglay ng mga sikreto na sumubok sa katatagan ng kahit na ang pinakamatapang na mandaragat.
Sa gabing naliliwanagan ng buwan, habang naglalayag ang HTP 2200 na sasakyang BRP bagong katipunan sa dilim, isang distress call ang bumasag sa katahimikan. Isang sisidlan ng pangingisda, na nahuli sa matinding galit ng isang biglaang bagyo, ay humingi ng tulong habang ang mga alon ay bumagsak sa marupok nitong katawan. Walang pag-aalinlangan, inutusan ni Commander Santos ang kanyang mga tauhan na kumilos. Ang kanilang pagsasanay at pagtutulungan ng magkakasama ay gumagabay sa kanila sa pagharap sa unos. Laban sa umaalingaw-ngaw na hangin at malakas na pag-ulan, minanyobra nila ang sasakyang dagat ng may katumpakan, na naabot ang natamaan na bangkang pangisda ng ito ay nasa bingit ng sakuna. Sa pamamagitan ng mahusay na seamanship at hindi natitinag na determinasyon, nailigtas nila ang mga tripulante. Ang kanilang mga mukha ay nakaukit ng pasasalamat habang sila ay dinala sa kaligtasan. Nang sumisikat ang bukang liwayway, muling nagbibigay liwanag sa kalmadong karagatan, si Commander Santos ay nakatayo sa kubyerta ng BRP bagong katipunan, isang pakiramdam ng katuparan na bumabalot sa kanya. Ang HTP 2200 vessel ay napatunayan ang halaga nito, hindi lamang bilang isang tuol ng depensa kundi bilang isang lifeline sa mga nangangailangan. Ito ay isang patunay ng katatagan ng hukbong dagat ng Pilipinas, na pinanday sa tunawan ng tungkulin at karangalan. At kaya, ang kwento ng HTP 2200 Future Offshore Patrol Vessels ay naging habi sa tela ng bansa, isang kabanata sa patuloy na alamat ng Pilipinas at mga tagapag-alaga nito sa dagat. Sa bawat araw na lumilipas, sila ay naglayag patungo sa hindi alam, ginagabayan ng isang pakiramdam ng layunin na lumampas sa mga hangganan at mga hangganan. Hanggat ibinubulong ng mga dagat ang kanilang mga lihim at dinadala ng hangin ang kanilang mga kwento, ang hukbong dagat ng Pilipinas ay mananatiling mapagbantay, ang mga tagapagtanggol ng kapuluan. Sa bawat araw na lumilipas, sila ay naglayag patungo sa hindi alam, ginagabayan ng isang pakiramdam ng layunin na lumampas sa mga hangganan at mga hangganan. Hanggat ibinubulong ng mga dagat ang kanilang mga lihim at dinadala ng hangin ang kanilang mga kwento, ang hukbong dagat ng Pilipinas ay mananatiling mapagbantay, ang mga tagapagtanggol ng kapuluan.